Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Pag-uusapan natin ang posibleng reunion ni na Duterte at Bato de la Rosa sa Dahig. Bakit nga ba? Dahil sa naging programa ni Ombudsman Rimulya ay inihayag niyang mayroon ng inilabas na warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Siguro magtataka kayo, bakit kay Rimulya unang lumabas ang ganitong impormasyon na wala naman siyang puder na magpahayag nito? Anya ni Rimulya ay in good authority siya dito dahil sa ito anya ay public interest. Mayroon di umanong kumausap sa kanya para ikumpirma ang nasabing impormasyon. Matutulad ba si Bato de la Rosa sa paraan ng pagpapadala kay Duterte sa Dahig, na ayon mismo sa mga supporters ni Duterte ay kinidnap ng pamahalaan ang dating Pangulo? Ayon sa sinabi ng pamahalaan ay hindi nila basta-basta isusuko si De La Rosa dahil noong Oktubre 1 ay naglabas ang Supreme Court ng mga bagong pamantayan at panuntunan kung pag-uusapan ang extradition, na ito nga ay dapat sundin ng pamahalaan sa kanilang implementasyon. Ibig sabihin ay may mga proseso na dapat sundin. Halimbawa dito ang sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa at ng ICC bilang requesting party. Ang gagawin niya ng ICC ay hihingi ng pahintulot o email request sa Department of Justice sa pamamagitan ng Office of Chief State Counsel na pinamumunuan ni Dennis Arvin Chan at sa magiging pag-uusap ng gobyerno ng Pilipinas at ng ICC ay ang Solicitor General ang magiging representante ng pamahalaan. Ang legal na proseso na ito ay dapat anyang sundin kalakip ni Bato de la Rosa na dapat humarap kung sakaling ipatawag. Ang tanong, pwede rin palang mag-request ang ICC kahit hindi na tayo member state nito? Ang sagot ay oo. Dahil ayon kay Rimulya na ito ay batas na tumutukoy sa RA 9851. Ito ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law and Other Crimes Against Humanity na kumikilala sa foreign body tulad ng ICC sa pagsasagawa nila ng mga investigasyon at paglilitis. Kaugnay nito sa naging war on drugs ng nooy dating Pangulong Duterte na kung saan PNP Chief si Bato de la Rosa dito. Sa tingin ninyo, sino kaya ang kumausap kay Rimulya para magbigay ng impormasyon at magkumpirma nito sa kanya? Narito po si Rimulya. I have it on good authority. Oo. Kasi public interest Tama. program to, that the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. At yan ay ICC to, no? International Criminal Court. No? Ombudsman, sinasabi mo nga kahit na wala na yan sa iyong current jurisdiction as ombudsman, di ba ito ay public interest? So yan ba ay confirmed na, Ombudsman? I think so. I would say so. Na I have it on good authority. Oo. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Na kaya na-late ako, may binarita lang sa akin. Nagtrabaho ka muna. Oo. Trabaho muna. So paano ba? Kasi ano yan ngayon, ang proseso kasi niyan, Nagbago. bago na kasi. Nung October 1, naglabas na ng new rules on extradition ng Supreme Court. Supreme Court, okay. So this is an extradition issue. Extraditable offense. Kasi I remember recently yata. Ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extradite. Habang nagbubunyi ang pamilya ng mga biktima ng EJK sa balitang naglabas na umano ng arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald de la Rosa, hindi naman daw basta isusuko ng Malacanang ang senador. Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Gaya ng pahayag ng Senado, hindi raw basta-bastang ibibigay ng pamahalaan si Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court dahil bago na ang extradition rules ng Korte Suprema. Sa ilalim ng bagong extradition requirements, pwede lang ma-extradite ang isang Pilipino kapag punishable sa parehong Philippine law at batas ng requesting state ang kanyang charges.
Magsisimula lang ang proseso ng extradition kapag nag-file ng verified petition ang Justice Secretary na tinatawag na Central Authority dito o kahit sino mula sa Office of the Chief State Counsel sa Extradition Court. Pagdating naman sa paghahain ng arrest warrants, kailangan muna magsagawa ng Extradition Court ng isang ex parte review para siguraduhin na una, tama ang taong nakasaad sa extradition petition. Pangalawa, extraditable ang criminal offense at may sapat na mga dokumento at mga ebidensya ang kailangan ipresenta sa extradition court. Ayon pa rito, ang extradition proceedings ng Pilipinas ay hindi naman categorical determination na guilty o inosente ang isang extraditee. So, maaari bang hulihin ng Interpol si Senator Bato gaya ng pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte nitong Marso? Ayon sa SC, kung may urgent arrest request, pwede. Nasa Central Authority ang desisyon na utusan ang National Bureau of Investigation na magpasa ng isang ex parte application para sa provisional arrest na nasasakdal. Parang may inisyong guidance ba o decision o Hindi, rules ng yung Supreme Court tungkol dito. Para malinaw na lahat. On extradition cases. So ito papatak as an extradition case. Yun ang lalabas dyan. At the government to be able to implement this, dapat sundin yung nasa guidelines na Supreme Court. yes. Na bago. Kasi nga, hindi na tayo member ng Rome Statute. Wala na tayong treaty with the ICC. Yes. Although we respect the ICC as a legitimate foreign court. Magre-request nga sila ng extradition. Doon na tayo papunta. So ano naman Ang mangyayari dyan, they will have to file it with the DOJ through the Office of the Chief State Counsel. Sila ang mag-uusap, and the Solicitor General will be called to represent the government. Meaning ICC. ICC will be the one filing. Filing. Anong tawag ICC. doon kung extradite? Email request yan eh. Email request. Kung So, extradite si Senator... requesting party. Yung requesting party. ICC. ICC ang ICC. requesting ICC. So party. they will have to pass dun sa mga channels Guidelines, na, yung guidelines, at yung based rules. on the guidelines and rules recently issued by the Supreme Court. Court. Ayun. Ngayon, ang tanong ko naman, siyempre, di ba, just to be ano naman ang legal na mga proseso pwedeng sundin ni Senator Bato? Yung Siyempre, Supreme Court, he will have to, he will also have to follow the rules. Basta may request sa kanya, Pwede niya i-contest. he will have to appear. But he will have to appear. Okay. Oo. Hindi Para naman to yung defend his rights. hindi naman yung abrupt To na protect his rights. 'di ba bigla siyang Hindi, arrestuin. may process, Hindi na may pwede yun. process. Dahil doon sa bagong Bagong rules ng Supreme Court. kinlarify ng Supreme Court. So kailangan ng sundin yung mga 'yon. Yes. with the new Supreme Court circular kasi, nag-provide na ng procedure. So, ito, proseso. May bagong proseso na inilatag ang Korte Suprema. Ito susundin ngayon. Wala nang hulaan. At ngayon, wala nang question. Hindi na wala ang nang- maraming naglalaro. At tama-tama, nandiyan si Ombudsman at ito si IG. 'Di ba? Marami kasing hindi masyadong kumbaga masyadong nalilinawan. Doon sa hindi na tayo miyembro ng ICC pero pwede pa ding mag-request yung ICC ng gano'n. Bakit pa po pwede yung gano'n? Ombudsman, IG. Meron tayong batas eh. Yung batas natin, Republic Act 1951, recognizes foreign bodies that may take cognizance of cases that are triable here and triable there. In other words, Under international humanitarian law. Under international humanitarian in other law. words, yung kaso na ibinibintang kay Senator Bato ay krimen din dito sa ating bansa. Ito rin yung kalakip to ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yes.